Magandang gabi po, mapagpalang gabi sa ating lahat. Yan, tayo po ba ay pinagpala ng Panginoon? Amen. Sobrang sarap na nandito po tayo ngayon sa camping. Maaring mahirap yung ginagawa natin dito. Pero isang bagay na masarap po, alam natin kasama natin ang Panginoon. Amen. Kumusta na po ba kayo ngayong camp? Marami na po ba tayong natututunan? Ganda po ng magazine natin, no? At sobrang nakaka-bless dahil patuloy po tayo na tinuturuan at kinakausap na ating Panginoon. Alam niyo po, dito po sa camping na to, nandyan po ba kayo? And sa camping po natin, hindi po natin kailangang magkunwari sa harapan ng Panginoon. Malaya po tayo na i-express ang sarili natin sa Diyos. Maging transparent tayo sa Panginoon. Sabihin mo kung anong nararamdaman mo. Sabihin mo sa Panginoon kung ano yung laman ng puso mo. Kasi dito po, hindi tayo i-judge ng Lord. Walang condemnation, kagaya ng tinuturo sa atin. Wala tayong ibang mararamdaman kundi pag-ibig niya. Hayaan po natin sa camping na to, punuin tayo at lagi po tayong yakapin ng pag-ibig ng Diyos. Amen po. So po, misa pa, inaayahan ko ang lahat na tayo po ay tumayo na. Tayo po ay umawit magpuri sa ating Panginoon. Stretch po natin ang ating mga kamay sa ating Diyos. O purihin ka, dakilain ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa maraming bagay na itinuturo mo sa amin ngayong gabi. Salamat, Lord, sa pagtsatsaga mo, sa kahabagan mo sa bawat isa sa amin. Sa mga oras na ito, Panginoon, nagpapakumbaba po kami, dumudulog sa iyong paanan. Nais namin, Panginoon, ang pagsamba namin, ang mga awiting ito, Panginoon, ay makarating sa iyong banal na trono. Tagpuin mo kami, Lord, sa pagtaas ng aming mga kamay. Punuin mo kami, puspusin mo kami, O Diyos, na presensya mo, ng anointing mo sa gabing ito. Pinapupurihan ka namin, dinadakil. Isa pa, awitan mo ang Diyos, maglambi ka sa Kanya, sabihin mo, Panginoon, nawa ay tanggapin ang buhay na lahat. Nawa ay tanggapin ang buhay na lahat. Nakalulugod sa iyo, harapan ang bawat paghinga. At ang piting ng puso'y mag-alay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itanangan kita. Isa pa, awitan mo ang Panginoon nanggagaling sa puso mo. Nawa ay tanggapin ang buhay na lahat. Napamulog sa iyo, sa
Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Praise. Magandang gabi po sa inyo. So first day po ng camping natin ngayon. Ito po yung time na dapat makasurvive tayo. No? Ito yung time na itong time lang naman na ito eh. Yung mga susunod na araw na masimulan na po nating ma-enjoy kasi nasa adjustment tayo, no? Alam niyo po, nung first time kong nag-camp, ako po ay 19 years old. Sa Mindoro, ginanap. Kami po ay nagbarko papunta doon.
At unang araw pa lang gusto ko nang umuwi. No? Naninibago ako, wala akong masyadong kakilala. Ang kasabayan ko noon na sa camping ay 3 kami. So may 2 akong kasabayan. Ngayon, ang sabi ko, ihahatid ko lang yung isang kasama ko. Yung kasabayan namin ay yung pinsang buo ko at saka yung pastor namin. Kaya pagdating doon, sabi ko, uuwi na ako. No? Eh, ang problema, dahil ang Mindoro ko ay island siya, hindi ka basta-basta makakalis kasi may time na yung barko ay may time ng pag-alis. Kaya sabi niya, bukas na. Pero same lang po tayo ng nararamdaman yung sa mga first time camper. Pag dating mo, andun kagad yung pakisabi nga sa katabi mo, hindi makatagal yung bulati mo. Gusto nang umalis. No? Kaya gagawa natin ng paraan. Sandali nga lang pangalan nito. Maingay yung bata. Saan ba pwedeng ilagay? Oo, pakisabi na lang. Okay, pero later on na, para sa akin ang isa sa pinakamasayang camp ay yung first camp ko. Pagkatapos noon, ayoko nang umuwi. No, kung pwede, mag-stay na lang doon sa island ng Mindoro, mag-enjoy ka. So, kailangan mo lang makasurvive na yung mga unang araw na ito. No? Tapos, ang isa pa, may mga tao po na may dala-dala talagang spirito eh. No? May engkanto sila eh. May dala silang mga duwende sa katawan nila. Yung iba naman, dala kapre. No? At itong kapre na to, itong duwende na to, guguluhin ka. Na bubulungan ka niya na uwi na tayo. No? May maraming magsasalita sa inyo, umuwi ka na, hindi maganda rito, ganito, ganyan. Sa palagay mo lang yun, walang maganda, no? At saka walang pogi. Tingnan mo yung katabi mo. No? Okay. So, may gusto po akong i-share sa inyo ngayon. Maikli lang ito. Tapos magpe-pray tayo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo yung kilay niya, kung patay. No? So, tingnan mo kung, alam niyo sa totoo lang ngayong gabi dapat naka-makeup kayo eh. Tingnan mo kung yung makeup niya ay mukhang patay. No? Saan ba siya nagpa-makeup? Nagpa-makeup ba siya sa isang makeup artist o sa mortuary? No? Ano ba yung mortuary? Yung nagme-makeup ng patay? Sige, tingnan mo pa. Tingnan mo kung yung ilong niya ay mataas, mababa, o wala. So, tingnan mo yung katabi mo. Or, ito pa. Tingnan mo yung pananamit niya. Yan ba ay, yung forma ba niya ay mukhang mayaman o nangungutang? Anong itsura niya? Ayan. O sige, siguro last, no? Tingnan mo yung katabi mo at ano ang impression mo sa kanya? No? Ano ang impression mo sa kanya? Ito ba'y sophisticada o isang copycat? Ito ba ay mukhang marangal o isang magnanakaw? No? Ano bang itsura niya? Ito ba ay mapagkakatiwalaan? O ito ba ay kapag nakita mo, itatago mo kagad yung alahas mo? No, ano ang tingin mo, anong impression mo sa kanya? Sige po, no, sa palagay niyo po, ito ba isang disenteng tao
o ito ay isang mapagkunwari lang? No, baka bebentahan ka nito ng lupa o kaya bebentahan ka nito ng kantar. No, baka i-recruit ka. Ano ba itsura niyan? Pero ang isa pong isang bagay na asa si Johnny? Johnny, wait, ano muna? Okay. Hindi ka pwedeng mag-judge kasi ang mata po natin ay nakadepende sa panlabas. At minsan, ito po ay nakadepende sa mga karanasan natin. Halimbawa, sabihin natin, ikaw ay nabigo na sa pag-ibig, no? Labaay ka, niloko ka ng isang ng dati mong boyfriend. So, tingin mo siguro sa lahat ng lalaki ay mga manloloko. So, depende sa nakaraan mo o sa karanasan mo. Na kung ikaw ay dating na-scam, so lahat ng offer sa iyo ay tingin mo ay scam. No, depende sa nakaraan mo. Pero, siyempre, hindi tayo pwedeng mag-judge yung final judgment natin. Bakit? Kasi hindi mo alam lahat eh. No? Hindi mo alam. Ngayon, meron pong isang art. Ano ba yung art? Yung art ay isang bagay na gumagaling ka habang tumatagal ka. Katulad ng driving, pagmamaneho. Ang pagmamaneho sa simula ay maaaring hindi mabilis sa iyo pag-aralan, pero habang tumatagal ka, nakakaiwas ka na sa pulis. No? Habang tumatagal ka, katulad ng pagta-type. Minsan habang nagta-type ka, nung nagsisimula ka, hinahanap mo yung letter Y. Asan yung letter Y? Baka nakalimutan ng faktoryang idagdag. No, pero habang paisa-isa kang mag-type, isang daliri, pero bandang huli, pag matagal ka na, yung lahat ng daliri mo, pati daliri sa paa, kumikilos. No, art, gumagaling ka. Ngayon, ganon din naman sa pagtingin mo sa mga tao. Pero, meron po isang grupo ng mga tao na ang galing-galing nilang makakita kapag nagsisinungaling yung tao. No? Ngayon, kapag ka ikaw ay malungkot, ang itsura mo, yung labi mo, no, ayon dito sa mga emoji, nakababa. Kapag ka nagustuhan mo naman yung pagkain, masarap yung pagkain, nakadila. No? Ayon doon sa emoji. Pero meron pong mga grupo ng mga tao na ang galing-galing lang makadetect ng pagsisinungaling. Hindi mo na kailangan padaanin pa sa yung lie detector. Titingnan ka lang nila, meron pong mga tinatawag na micro-emotions. Micro-emotions. Konting kirat ng mukha mo, ng mata mo, konting kibo ng facial muscles mo, nalalaman nila kapag ka ikaw ay nagsisinungaling. No? Kaya kahit sabihin mong, hindi ko ninakaw, pero doon pa lang sa galaw ng mukha mo, micro-emotions ito, maliliit na mga pagkilos ng muscles ng mukha mo, malalaman kung ikaw ay nagsisinungaling o hindi. No? Kasi yung salita mo ay pwedeng maging mapagkunwari. Pero meron po akong sasabihin sa inyo ngayon na nakalagay dito sa Biblia. Dahil ang Diyos, alam niya ang totoo. No? Alam niya ang totoo. Sabi nga God knows who does not pay. No, yung birong salaway kain. Ngayon, ang sabi niya rito, no, may babanggitin po ako sa inyo na kahit hindi ka, sabihin natin, dumaan sa lie detector o may isang taong titingin sa mukha mo, no, ini-interview ka. Alam niyo po ba na yung mga nag-i-interview na may dala-dala kang resume, nalalaman nila kung nagsisinungaling ka sa interview mo. No? Nadedetect nila yan. May magaling, meron din magaling. Pero ang nasisigurado ko po, ang Diyos ang pinakamagaling. Alam niya kung ikaw ay nagsasabi ng totoo, hindi. Pero hindi doon sa sagot mo, ibabase ito. At ito po, no? Ano ang tingin ng Diyos? Kaya kanina tinatanong ko kayo anong tingin niyo sa katabi niyo?
No? Ano ang tingin ng Diyos sa isang taong malayo sa Kanya? Ito po yung title ng sasabihin ko po sa inyo. Ano ang tingin ng Diyos sa isang taong malayo sa Kanya? Kaninang umaga, binanggit po ni Pastor Mulo yung una. Ayan ha. So pakitingnan ulit ang katabi at ano ang nakikita mo sa Kanya? Ano ang tingin mo sa Kanya? Siyempre, kapag maganda, sasabihin natin, pero pag hindi maganda, hindi na natin sasabihin. Tinuturo nga ng mga matanda sa atin, kung wala ka din lang masasabing maganda, huwag ka nang magsalita. Pero, dito po, no, sa Biblia, may binabanggit po ang salita ng Diyos, ano ang tingin ng Diyos sa isang taong malayo sa Kanya. Naalala ko po, yung time na pupunta ka sa embassy at haharap ka dun sa konsul at i-interviewin ka nung konsul, nung Amerikano, dahil gusto mo pumunta sa Amerika, may mga tatanungin siya sa'yo at dapat tama ang sagot mo. Huwag ka magsisinungaling sa konsul. Dahil pag nahuli ka niyan, wala na. Pahirapan pa naman pumunta ngayon sa Amerika. Ngayon, kailangan makumbinsi mo yung konsul, yung nag-i-interview sa'yo doon sa embassy, na okay lang na pumunta ka sa Amerika kasi babalik ka naman. No? Ngayon, ito po ay hindi base sa isasagot mo, itong sinasabi ko ngayon, kung hindi alam kaagad ng Diyos ang itsura mo. Okay. Number 1, ano ang tingin ng Diyos sa isang tao? No? Number 1, ano ang tingin ng Diyos sa isang tao na malayo sa Kanya? Dito po, sabi niya, dito sa, binanggit po ni Pastor Mulo, ito kaninang umaga, ang sabi niya dito po sa Lucas chapter 12, simulan po natin sa verse 16. Meron pong isang tao rito gumagawa ng sariling plano. No, nag-start siya, gumagawa siya ng sariling plano, plano lang niya yun. Hindi kasama ang Diyos. Alam niyo po bang ibig sabihin ng born again? Magsisimula ka sa buhay, pero this time, kasama na sa plano mo ang Diyos. At dito po sa verse 16, simulan po natin, at pagkatapos ay sinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman at umani ng sagana. No? Kaya't sinasabi niya sa kanyang sarili, sino itong taong itong gumagawa ng sariling plano? Ano ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng aking ani. Wow, ang dami mong wealth fund. Wow, ang dami mong kita. Hindi ka lang maka-withdraw ngayon. No? Bukas, hindi ka maka-withdraw kasi holiday. No? Nag-expect ka pa naman. Kaya't sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng aking ani. No? Sabi niya, gigibain ko ang aking kamalig. Bakit? Maliit na kasi. At magpapatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. Oy, marunong pala naman magplano ito eh. Marunong din siya mag-estimate, marunong siya mag-mathematics. Tapos sabi niya ganon, at sasabihin ko sa aking sarili, ayan. Ito yung mga taga-rema pagka nagsisimula mag-live. Magsisimula sila, ayan. Magandang hapon po sa inyo. Welcome po kayo sa Bible study. Ito yun, mga taga-rema. No? Ano yung first word nila kapag sila'y nagla-live? Ayan. Pakisabi nga sa katabi, baka ikaw ito. Sabi niya, no, sasabihin ko sa akin sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. No?
Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, eto na, nakialam na ang Diyos. May mga ginagawa po tayong lahat, may mga plano tayo, hindi naman masama ang magplano ng maganda sa buhay. Libre nga lang ang mangarap sa sarili. Pero meron siyang sinasabi rito, no? Ano kaya ang opinion ng Diyos sa ginagawa ko? Ano kaya ang masasabi ng Diyos sa ginagawa ko? At ito po ang sabi ng Diyos sa kanya, no? Hangal. Ano? Tika muna. Ito yung sinabi ng Diyos eh. Hangal. Ngayon, ano ang tingin ng Diyos sa isang taong malayo sa kanya? Unang-una, bobo. Aray ko. Ang sakit naman ito. Ano ba ibig sabihin ng hangal? Hangal means hindi marunong ano ba magandang term dito? Hindi niya, parang ganito, meron ka tindero ka, may bumili sa'yo, nagbigay ng 50 pesos, no? Pagkatapos niyang makuha yung binili niya, sinuklian mo ngayon, ang binigay mo 50 pesos pa rin. May mali. No? Ngayon, ang sinasabi niya rito, dito sa Biblia, sa totoo lang, anong mali sa pagpaplano ng maganda? No, hindi naman ako nananakit ng kapwa ko. Hindi naman ako namemerwisyo ng iba. Hindi naman ako nang-aapi. Pagka yumaman nga ako, baka makapagbigay pa ako, makatulong pa ako sa kapwa ko. Pero dito, ang sabi ng Diyos, ikaw na malayo sa akin, ay hangal sa mga plano mo. Hangal. Ano sa Tagalog ang hangal? Bobo. No? Dahil sa malayo ka sa Diyos, yes, may maganda kang mga plano. Meron kang mga adhikain. May mga gusto ka sa buhay mo na magaganda. Pero dahil sa malayo ka sa Diyos, ang tingin ng Diyos sa iyo, hangal. Bobo. Sakit. Walang mali. Inuulit ko po, lahat tayo nagtatrabaho para magkaroon ng magandang kinabukasan. Lahat tayo nag-aaral para magkaroon ng magandang kinabukasan. Naalala ko nga yung unang panahon, nung nag-aaral po ako, pagdating ng umaga, sasabit ako sa jeep. 4 kaming nakasabit dun sa likod ng jeep. At umaasa ka na hindi mapapatid yung bakal. Bakit? Kasi kailangan mo makarating sa eskwela, tapos dadaanan ko yung ang daming mga pasaherong dadaanan mo. Pumapara sila, ayaw na nung jeep. Bakit? Kasi mabigat na, marami nang nakasabit. Mabuti ang lalaki, pwedeng sumabit. Nakakaawa yung mga estudyanteng babae na nakapalda, hindi makasabit. Kaya ang solusyon mo na lang, mas maaga kang gumising. Pero bakit mo ginagawa yun? Pipilitin mo yung first year, second year, third year, fourth year, fifth year, at kung bagsak-bagsak ka, meron ka 6th year. Bumagsak ka pa, di 7th year. No? Dapat graduate ka na, 8th year, nagdodoktor ka na. Hindi ka pa rin gumagraduate. Bakit ka nagpupumilit na gawin ng ganyan? Kasi nga, ang lagi sinasabi sa atin, gawin mo to para mas maganda ang kinabukasan mo. Walang mali doon. Ano ang mali dito? Ang sinabi ng Diyos, dahil sa malayo ka sa Kanya, ang tingin ng Diyos sa iyo, bobo. Sabi niya, wala kang ka-idea, wala kang kaalam-alam. Tuloy po natin. Sabi niya gano'n, at sasabihin sa akin sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. So, yung ginawa nitong taong ito ay hindi isang temporaryong bagay na short-term na pagpaplano. Mahaba yan, magmula doon hanggang dito. Yung accomplishment niya, panghabang buhay. At eto na, naabot ko na, ang taluktok, nakatapos na ako.
No? Yumaman din ako. Pero dito, no? Wala siyang kaalam-alam. Dahil ang sabi rito, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay mamamatay ka na. Siguro na-stroke to, hindi ko alam. Pero sabi niya, hindi mo ba alam ngayong gabing ito, hindi lilipas ang araw, mamamatay ka na. Wala kang ka-idea, no? Wala kang kaalam-alam. Sabi niya, ngayon, kanino mapupunta ang mga pinagpaguran mo? Kanino mapupunta yan? Yung lahat ng paghihirap mo, palagay ko po, itong paghihirap na to, matagal-tagal na. Kasi naabot na niya yung buong buhay niya, yung natitira pa sa buhay niya, ay hindi na siya magtatrabaho. Wala na. No? Wala na siyang ipagpapagod. Magpapakasaya na lang siya. Marami na siyang naipon. Marami na siyang napundar. Nakatapos na siya. At maaaring nakapagpatapos na siya. Fulfilled man. Masaya na ako. Narating ko na ang taluktok ng buhay ko. Pwede na akong mag-retire. May pera na akong naipon. Hindi ko na po problemahin ang pera pa. Pero sabi niya rito, dahil sa malayo ka sa Diyos, tingin ng Diyos sa iyo, bobo. Aray na naman. Ito ang problema ng walang nakatingin. Ay noong po, nung unang panahon, nagkakabiruan kami, no, na mga magpipinsan. Sabi namin, mga bata pa kami. Sabi ng pinsan ko, ikaw boy, sabi niya sa akin, ikaw boy, kapag ka nagkaroon ka ng extra mata, saan mo gusto? Tinanong ko, ikaw muna. Sabi kong gano'n. No, sabi niya, gusto ko dito sa dito sa noo. O, parang third eye, no? Dito sa noo. Sabi ko, may dalawang mata ka na nga sa harapan, ba't gusto mo pa ng isa rito? Para malinaw ang tingin ko. Sabi niya gano'n. Tinanong niya ako. Sabi niya gano'n, ikaw, anong gusto mo? Sabi ko, gusto ko sa batok. Para habang naglalakad ka, nakikita mo yung nasa likod mo, baka may babangga na sa'yo, may sasaksak sa'yo rin. Kaso, usapang bata yan eh. Wala kang mata sa likod. At kahit gustuhin mo, hindi pwede. Malabo. Yan ang nagagawa ng may Diyos. May nagbabantay sa'yo. May nakatingin sa'yo. Ang Diyos, alam niya yung nakaraan mo at alam din niya yung pupuntahan mo. Bago ka pa makarating doon sa paroroonan mo, ang Diyos nakarating na doon. Kaya masasabi niya, lumiko ka, umiwas ka. Pero itong taong ito, wala siyang mata na nakabantay sa kanya. Wala siyang Diyos. Wala siyang Diyos. Kaya, bobo. Sa sarili mong lakas, nagawa mo to. Sa sarili mong lakas, nakuha mo to. Sa sarili mong talino, na-accomplish mo to. Ganda ng pagpaplano. No? Alam niyo ba kung di maayos itong paggawa nitong hall na to? Konting yugyug lang, konting bagyo, wala na, masisira na yan. Pinagpaplanuhan yan, kinocompute yan. Ginagamitan ng mga equations. No? Kung gaano ka taba, kung gaano ka lakas yung mga materials na ito, ginagamitan niya ng mathematics, ng equations. Kasi kung hindi, konting lindol lang, magigiba. At itong taong ito, ginamitan niya ng equations yung buhay niya. Maaaring na-discover niya yung equation of life. Ginamitan niya ng kung ano-anong mga estratehiya. Kaya isa yung tao itong accomplished na person, accomplished man. Nagawa niya yung halos hindi magawa ng iba. Pero sa katapos-tapusan, sabi ng Diyos sa kanya, opo. Bakit kasi? Alam niyo po, nakalagay sa Biblia, yung pagkakaroon ng Diyos, yun ang nagpapatalino sa tao.
Tapos sabihin mga sa katabi mo, tapos ayaw mo pag sumama rito. Diyos naman ang pag-aaralan natin. Hindi naman kasi common sabihin natin, hindi common na mayaman ka, marami kang pera sa bangko, okay, nakapagpatapos ka o natapos ka, o marami kang mga lupain, nakuha mo lahat dyan, okay ka na, hindi. Ayon dito Ayon dito sa pinag-uusapan natin. Sabi niya, kung malayo ka sa Diyos at walang nakabantay sa iyo, walang nakakatingin sa iyo, walang nagmamalasakit sa iyo, wala kang Diyos, ikaw ay ang pagkatakot sa Panginoon ang pasimula ng totoong katalinuhan. The fear of the Lord is the beginning of all wisdom. At kung wala ang Panginoon sa iyo, isa kang hangal. Maaring hangaan ka ng mga tao, maaring paboran ka ng mga tao, kasi meron na silang uutangan at meron ka namang ipapautang, pero sabi ng Diyos sa iyo, dahil sa malayo ka sa Kanya, mahina ang isip mo. Bobo. Sino mang wala kay Kristo Jesus, walang sino man ang wala kay Kristo Jesus, ay hangal. Alam niyo ba, sinasabi po ng Biblia rito, sabi niya din sa 1 Corinthians, sabi niya, kunin mo ang isip ni Kristo. Ano ibig sabihin nun? Kunin mo. No? Sabi niya, we have the mind of Christ. Ang isang tunay na nagpaplano, ang isang tunay na makadiyos na nangangarap, yung pangarap niya, nandun din ang Diyos. Kasali ang Diyos. Halimbawa, may nag-o-offer ng trabaho sa iyo, pero alam mo, mawawalan ka na ng fellowship, o mawawalan na yung araw ng pagsisimba mo. No, mag-isip-isip ka. Yung source ng swerte mo, verse 92, yung pinanggagalingan ng swerte mo, which is ang Diyos, lumalayo ka na. Bakit? Wala ka ng time magsimba eh. At kakaganyan mo, one day, hindi ka sa langit pupunta. Bakit? Kasi sabi niya, huwag niyong kalimutan ang pagtitipon ng mga banal. Huwag mong kalimutan ang pagsisimba. So number 1, ang tingin lang Diyos sa mga taong malayo sa Kanya ay hangal, bobo. Ito po ang isang i-devotion ninyo, no? Sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Ang pagkatakot sa Panginoon dahil sa meron pong isang tulay na sira sa bandarian at diyan kami dadaan para makarating dito. Kailangan kong gumawa ng ruta, umiwas dyan. Bakit? Kasi takot akong malaglag doon sa sirang tulay. At kung andun yung takot mo, nandun yung nag-iisip ka na kapag itinuloy ko ang bagay na ito, mapapahamak ako. Kaya ang gagawin mo, lilisya ka. Bakit? Iniiwasan mo yung sirang yun. Iniiwasan mo yung mapapahamak. Pero ang isa pong tao na hangal, alam na niya na papunta na siya sa kapagitan ng buhay. Pero dahil siga siya, alam na niya na masisira yung buhay niya, pero dahil sa mayabang siya, tutuloy pa rin niya. Alam na niya na masisira ang kinabukasan niya. Dahil sa yun ang gusto niya, yung maramdaman niya, yung maganda.
Alam niya na mapapahamak na siya. Tutuloy pa rin niya. Bakit? May mali. Pagkaraan po na ilang taon, no, meron na siyang 3 anak. Tatlong anak. Hindi ko alam, sasabihin ko to. True story, itong mga binabanggit ko sa inyo. 3 anak. 3 rin ang tatay. Siran. Noong una, akala niya masaya. Pero bandang huli, wala na. Pasadahan ko po ito pagkatapos mag-pray tayo. No? Number 2. Dapat i-close ko na rito eh. Pero number 2, ano ang tingin ng Diyos sa isang taong malayo sa Kanya? Number 1, bobo. Number 2, pulubi. Pero itong pulubi na ito yung pinakamagandang term na pwede kong sabihin. Dahil nakasulat po rito, no, sa Revelation chapter 3, verse 15. Sabi niya, isulat mo sa anghel ng iglesia ng Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang matagal at tunay na saksi at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Maamusan ang malamig ka o mainit. Tingnan niyo po, alam ng Diyos ikaw. Yung tingin niya sa iyo, alam niya ikaw kung ano ka, kung sino ka, kung saan ka nanggaling at saan ka makakapunta. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka mainit ni hindi ka malamig. Pasimba-simba ka. Pero hindi maintindihan kung tutuloy ka o aatras o nakasteady ka lang. Ngunit dahil ikaw ay malahinga, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Lumalapit na nga ako, Panginoon, susukan mo pa rin ako. Mag-decide ka. Kasi hindi pwedeng step no, step yes. Sabi niya rito, ang kausap ng Diyos dito sa totoo lang mga Kristiyano. Kasi sabi, isulat mo sa iglesia ng Laodicea. Hindi unbeliever. Pero itong mga Kristiyano na ito, na nagsasabing Kristiyano sila, ay malayo na sa Diyos. Sabi niya, sinasabi mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Pareho sila nung unang nagsalita. Di ba? Yung mamamatay na dapat. Pareho sila nung sinasabi. Yung isa, malayo sa Diyos. Ito, kalakalahati sa Diyos. Yung isa, ang layo-layo niya sa Panginoon. Ang layo-layo niya sa Diyos. Ito naman, number 2, nasa kalahati, nasa kalagitnaan. Mas malapit ito, pero malayo pa rin. Nasa gitna, wala na siya doon. Sa malayong-malayo, nabawasan na. Nandito na sa gitna. Ano yun nandiyan sa gitna? Ang sabi niya, hindi ko alam kung mainit ka, malamig ka, niyayaya ka pang magsimba. Pinipilit ka pa rin lumapit sa akin. Oo, lumapit ka na, pero malayo ka pa rin. Hindi maintindihan kung malamig ka o mainit ka. Ang sabi niya, dahilan dito, isusuka kita. Alam niyo, may mga nagsasabi po na magpastor, huwag ka nagsisermo ng mga ganyang mga topic. Abay, sinabi ng Biblia, ba't di ko sa sermon? Alam niyo ba, na mas maraming sinabi si Jesus patungkol sa impyerno kaysa sa langit? Mas maraming binanggit si Jesus nung andito siya sa lupa patungkol sa impyerno, na sabi ni Jesus, umiwas ka sa lugar na yan.
Mas marami siyang binanggit dyan kesa sa langit. Ang sabi niya rito, dahil hindi kita maintindihan, gumigitna-gitna ka, born again ka na, naglalasing ka pa rin. Kristiyano ka na, pero ang hirap mo pa rin yayain simbahan. Dahil ikaw ay malahinga, nasa gitna. Hindi mainit, ni malamig, isusuka kita. Sasabihin mo, ako'y mayaman, ako'y sagana sa lahat ng bagay. Hindi mo sa katabi mo, mayaman ako. Subukan mong sabihin mahirap ako, papatayin kita. No? Hindi ka mayaman, ano ka, mamamatay tao. Sasabihin mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito sabi ni Jesus, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay abang-aba. Pulubi ka. Pulubi ka pala. Sa harapan ng Diyos, pulubi ka. Kahabag-habag. Ano yun? Kaawa-awa. Alam niyo po, kapag doon po sa Quiapo, nung ako po ay elementary, high school, napaka-maawain ko sa mga namamalimos. Kaya kung anong pera meron ako, sige, mag-aabot ako. Tumigil lang ako na magbigay ng limos. No? Pag kami nadaanan kami doon sa Quiapo, merong nakaganyan, naawa ako, sige, magbibigay ako. Tumigil lang ako nung nakita ko yung namamalimos na kasigarilyo. Meron pa mga manloloko riyan na isang babae na merong hawak na baby at kakatok doon sa mga kotse na naghihintay ng green light. No, kakatok. Sasabihin niya, pahingi ng pagkain, may hawak na baby. Makita-kita ko, babae yung damit. Lalaki naman. Tapos yung baby, manika. Hindi mo kaawaan, kainisan mo. No? Minsan nagpunta po ako dito sa may circle at nag-share po ako riyan, park yan dati, di circle po sa Manila yan, na meron pong isang pulubi na babae na may kapansanan, hindi siya makapaglakad ng maayos at nagbaon ako dahil nag-share ako ron, nagbaon ako ng tinapay at yung soft drinks na binili ko lang riyan na binuhos na lang sa plastic. Alam niyo naman yung plastic, lalagyan ng straw. Pagkatapos, nung nag-break na, kumakain akong ganyan, lumapit po itong isang babaeng ito na may hawak-hawak siyang supot. At lumapit siya, medyo yung kamay niya, hindi maayos, yung paa niya, hindi maayos. At makikita po na itong babaeng ito ay may kapansanan. May diferensya yung paa niya, may diferensya yung kamay niya, may diferensya yung bibig niya, may diferensya yung katawan niya. At unti-unti siyang lumapit at nakalabas yung kamay niyang ganyan na nanghihingi na gusto niya yung kinakain ko ay tikman niya na para ba siyang inggit na inggit. Siguro masakitan dyan. Alam niyo po, sa awa ko, yung tinapay na hawak ko, siguro mga 5 piraso yun. Inabot ko na lang sa kanya. Alam niyo, pagkaabot ko, dinakma niya. Hindi niya kinuha. Dinakma niya, hinawakan niya, nilagay niya dito sa tabi ng dibdib niya at biglang nagtatakbo habang nakatingin sa akin. Ganyan siyang maglakad. Mabilis. Alam niyo kung anong tawag doon? Abang-aba. Sabi niya, dahil sa gitna ka, hindi ka na malayo. Nasa gitna ka. Hindi ka maintindihan kung mainit o malamig ka dahil sa nasa gitna ka. Ikaw ay pulubi. Alam mo, dami mong pera, pero kaawa-awa ka, abang-aba. Ang sabi niya rito, kahabag-habag. Maralita, haba nito, ang daming
ikaw ay abang-aba, kahabag-habag. Alam niyo, nagulat ako doon sa babae. Sabi ko, di ko naman pinagdadamot, binibigay na nga eh, pero yung mindset niya, kailangan ko mabawi, kailangan ko maagaw, kailangan itong pagkain na to, akin lang. Di ko bibigay sa iba to dahil wala na akong makakain. Akin lang. Baka magbago pa ang isip ng lalaki. Ako yun. Kaya kunin ko na. Alis na ako. Akin lang. Swapang. Kaya tingnan niyo, yung mga lupa ng mga tao, kapag namatay yung magulang, pinag-aagaw-agawan ng mga kapatid. Kung may karapatan ka, sige. Pero yung pagiging greedy, akin lang. Di mo alam, sabi ng Biblia sa ikaw ay kaawa-awa, kahabag-habag, maralita, nandun ka sa pinakailalim. Doon ka sa pinaka-bottom ng hierarchy, ng social na structure. Siguro yung mga somebody, yung mga nakatapos nandun sa taas. Yung may mga na-accomplish nandun sa taas. Pero sabi niya, dahil sa ikaw, na una-una, bobo. Pasensyahan niyo na po yung term na yun. Pero ang Diyos, hindi humingi ng pasensya niya. Ikaw na nandyan sa gitna, sabi niya dito, ikaw ay ulong. Maralita, hubad at bulag. Di mo alam ang totoo. Bulag. Alam niyo po, ni-research ko to. Ay, ang tindi. Nakakatakot, nakakahiya. Ni-research ko to. Yung talagang pag pinagsama-sama mo yung mga salitang yan, ayon po doon sa research ko, ano yung pinaka-meaning nitong abang-aba, kahabag-habag, habag na nakakaawa ka na pero kaawa-awa ka pa. Ang baba ng tingin sa'yo, ang baba ng lugar mo. Maralita, hubad, at bulag. Alam niyo po, yung pinakamalapit na Tagalog na research ko sa katayuan ng isang taong ito na hanggang ngayon pinipilit mo pa rin lumapit sa Diyos. Dahil malayo pa rin siya, ay patay gutom. Yun yung pinaka-term. Patay gutom. Ang sakit. Kung nasa gitna ka, wala ka pa sa Diyos, o kumbaga, hindi ka pa makalapit ng todo sa Diyos. Ito ang katayuan mo. One, bobo. Two, patay gutom. Ang sakit. Kalait-lait. Ang baba ng tingin sa'yo. Ang baba. At dahilan nito, dahilan sa malayo ka sa Diyos. At last, number 3, ano ang tingin ng Diyos sa isang taong malayo sa Kanya? Number 3, walang pag-asa. Hopeless. Ano? Hopeless. Walang. Dito po tayo sa Ephesians chapter 2. Simulan po natin sa verse 12. Ephesians chapter 2. Sabi niya, alalahanin ninyo noon. Sinong kausap niya rito? Ito yung mga taong lumapit na sa Diyos. Hindi na sila malayo. Yung una,
Ang layo-layo niya, ang sabi sa kanya, bobo. Pangalawa, ito yung nasa gitna na, pero hindi mo alam kung magtutuloy o hindi. Ang hirap yayain sa gawain ng Diyos. Ngayon, ito, yung kausap niya, sino yung lumapit na? Yung nasa Panginoon na. Meron ng tagapagbantay. Meron ng yaya. Meron ng mata pa na isa pang nakatingin sa kanya. Meron ng bodyguard. Meron ng advisor na nasa langit. Yung nasa Panginoon na, ito yung katayuan nito. At ito, nagpapaalala siya. At sinasabi niya, noon, ganyan ka. Ngayon, nasa Panginoon ka na. Pero noon, hindi mo ba alam na ganito ka? Sabi niya, alalahanin mo noon, unang panahon, hiwalay ka kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel. Ano ibig sabihin nito? Kasi kapag ikaw ay na kay Kristo na, Israelita ka na. No? Ang mga Israelita, ang tatay nila si Abraham. At kapag ikaw ay na kay Kristo na, ikaw ay anak na rin ni Abraham. Yun lang ang meaning nito. Ngayon sabi nila, spiritual Israelite. Hindi talaga literal na Israelita. Hindi. Kundi spiritual. Pero nung may nagturo ng isang rabbi, yung isang na-born again na rabbi, yung isang spirit-filled na rabbi, yung isang nakatanggap ng revelation na sa Diyos na rabbi, at yung nakakaunawa ng Old Testament na rabbi, kaya nga rabbi, ang sabi niya, hindi ka spiritual Israelite, hindi. Ano ka? Literal na Israelita na. Maaaring iba ang kulay natin. Maaaring iba ang itsura natin sa mga Israelita. Pero sabi niya, ang ibig sabihin nito, yung isang marunong sa Biblia, yung magaling sa Biblia, yung merong Espiritu ng Diyos na nakakaintindi ng Biblia, sabi niya, hindi ka spiritual na Israelite. Ano ka? Ikaw ay isang literal na Israelite. Kaya nga sabi niya rito, dati hindi ka kabilang sa bayang Israel. Mga taga-Epeso, hindi naman Israelita talaga yan. Mga pagano yan. At di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Ang sabi niya, noon ay nabubuhay kayo, walang pag-asa. Bibigay na ako dito. Sabi niya, ang katayuan mo noon, malayo ka pa kay Kristo. Ang sabi niya, nabubuhay kayong walang pag-asa. At dahilan lang kay Kristo Jesus, dahilan lang sa nakakilala tayo kay Jesus, sa dahilan tinanggap natin si Jesus, ngayon may pag-asa na tayo sa buhay. Meron mong isang anong ibig sabihin nitong hindi kayo saklaw sa mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos? Ano ba yung pangako ng Diyos? Ano ba yung tipan? No? Kapag ikaw ay may katipan, hindi yun ang mapapangasawa mo. Agreement yan. No? Close natin po rito. Anong ibig sabihin nitong hindi kayo saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos? Ganito po, nakarinig po ako na isang magandang kwento na patungkol dito. No? Sabihin mo sa katabi mo, kung ikaw ay na kay Kristo Jesus na, wala ka sa gitna, hindi ka malayo, kundi ikaw ay na kay Kristo na, nakarating ka na kay Kristo. Anak ka na. Sakop ka na. Sige, sabihin mo, sakop ka na sa mga pangako ng Diyos.
Ibig sabihin, alam niyo ba, hindi naman lahat ng panalangin ng kung sino-sinong tao rin na Panginoon, tulungan mo ako sa ganyan, hindi naman sasagutin yun eh. Malabo yan. Umaasa ka na lang, pero wala kang pag-asa. Kung hingi ka ng tulong sa Diyos na, Panginoon, tulungan mo ko ganyan, kung ano-anong mga pinagsasabi mo rin, wala tayong kasigurado sasagutin yun. Wala. Nagpapakasakali ka lang. Ano ka? Chance passenger. Yung sagot sa panalangin mo, hindi reserved. Ang sinasabi niya rito, tatawag-tawag ka lang rin, pero walang kasiguraduhan. Hindi ka kasama sa mga sasagutin ng Diyos. Hindi mo nga sa katabi mo, di mo ba ako bibigyan ng pag-asa? Tagal ko na naliligaw sa'yo. Sa totoo lang, kapag wala ka kay Kristo, ang sagot ng Diyos sa'yo, wala kang pag-asa. Ayan o, kababasa lang natin, wala kang pag-asa. Hopeless. Nasaan ka? Nasa hopelessness. At nandito po yung isang kwento na dalawa pong magkumpare, nagkukwento siya. I-close na natin dito. Mag-iisang oras na ako sa sermon eh. Sabi nung isang kumpare, sabi niya, pare, alam mo ba, itong anak ko, dalawang magkumpare, isa mayaman, yung isa mahirap. Ngayon, itong mayaman na kumpare, sabi niya, alam mo pare, yung anak ko, napakahirap pasunurin. Napakatigas ng ulo. Pag bibigyan mo ng pera ko, ano, binibili. Parang wala siyang pakialam. Ang dami niyang mga bisyo. Uuwi sa bahay, lasing. Sayang, ang dami pa naman niyang mamanahin na napundar ko, naipon ko. Pero ang hindi maganda, ang ugali nitong anak kong ito. Na kinakabahan ako na baka pag nasa kanya na, naibigay ko na yung pamana sa kanya, lustayin lang niya, masayang lang lahat. Kaya, ewan ko, sabi niya, bakit ganito ang buhay ko? Yung anak ko na nag-iisa, siya ang magiging tagapagmana ng lahat ng mga pinagpaguran ko, ang pangit ng ugali. Hindi mabuting anak. Ngayon, sabi niya doon sa mahirap niyang kumpare, sabi niya, mabuti ka pa, yung anak mo, mabait. No? Ngayon, sumagot yung kumparing mahirap. Sabi niya, ay, totoo yung kumpare. Sabi niya, pare, kasi kahit na mahirap lang kami at kaunti lang ang aming kabuhayan, itong anak kong ito ay napakabait. Maaasahan, mapagkakatiwalaan. Nakikita ko na sa pagtanda namin, ito ang mag-aalaga sa amin at mamahalin kami nito. Sabi ngayon itong mayaman na kumpare, sabi niya, mabuti ka pa, maayos, matino yung anak mo, samantalang yung anak ko, hindi maganda, hindi mabuti, hindi ko alam kung saan ako nagkamali, bakit ganyan siya lumaki. Ngayon, sumagot ngayon po itong kumpare na mahirap, ang sabi niya, pare, ganito na lang, yamang yung anak mo naman ay lustay, hindi mabuting anak. Pwede ba yung anak ko na lang na mabait at mabuti, yun na lang ang magmana nung kayamanan mo? No? Yung mga sa katabi mo, wais, ano? Alam niyo po, itong mahirap na kumpare, nagbabakasakali. Yung anak ko na lang ang magmana. No? Magandang palaisipan. Kasi sabi niya, siyempre, sigurado tayo na kapag yung anak ko, yung mahirap, no? Siyang magmamana, mamamanay siya ng maayos yan, hindi malulusta yan. So, magot ngayon itong mayamang kumpare. Sabi niya, ay pare, sandali lang. Alam ko, yung anak mo mabait, yung anak ko masama. Pero yung anak ko ay anak ko pa rin. Hindi po tayo masama. Lumapit na tayo kay Kristo eh. Amen po ba? At kung kahit tayo ay magkamali, tayo ay anak pa rin ng Diyos. Ano ibig sabihin? Meron pa rin tayong mamanahin. Ang sagot ng Diyos sa atin, dahil tayo mga anak ng Diyos, ay yes, tutulungan kita. Hindi ka umaasa, kundi ikaw ay may pag-asa.
At sa gabi pong ito, magdesisyon ka kung tutuloy-tuloy ka sa Panginoon o magpapakalayo-layo ka sa Panginoon. Piliin mo ang araw na ito. Mawit nga tayo. Ano ba magandang... Natawag ko po yung music. Waiting nga natin sa aking buhay. Panginoon. Yun nga, palitan natin. Sige, upo po tayong lahat at yuko lang po tayo lahat. Mamaya po tayo tatay, yuko lang po tayo. Siguro maaaring hindi masyadong maintindihan yung salita ko sa likod. No, pero yuko po tayong lahat at sabihin natin, Panginoon, tutuloy-tuloy ako sa iyo. Sige po, habang nakayuko, nakapikit ang bawat isa, may pag-usap po tayo sa Diyos at sabihin natin, Panginoon, magtutuloy-tuloy ako sa iyo. Dakila ka sa buhay ko. Nais na pag-ibig mo ay kahit sa One more time. Sa buhay mo
pakibulungan nga, pakisenya sa inyo mga counseling nyo, sabihin nyo, lalapit tayo sa harapan. No? Mag-decide tayo na magpapatuloy tayo sa Panginoon. Senya sa inyo yung mga counselors, yung mga counseling nyo. Pupunta tayo sa harapan, magpapatuloy tayo. Alam niyo po nakalagay dito, dito kasi sa mundo, nagkalat po ang sumpare ito. May mga tao po na hindi naman tamad, pero ang hirap ng buhay. No? Sila po ay, kumbaga napapaligiran ng sumpa. Alam niyo po, nakalagay dito, sabi niya sa verse 15, pinawalang bisa niya ang mga sumpang ito. No? Pinawalang bisa niya. Bakit kasi? Para gumanda na ang buhay mo. Pero makukuha lang yan dahil sa pagkakaisa. Sabi niya, ngunit ngayon dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dati na nasa malayo, ang layo-layo mo. Ano ba nangyari kapag ang layo-layo mo, naging bobo ka? Nagiging bobo ka, basta malayo ka sa Panginoon. Ano pa? Patay gutom ka. Paliwanag ko lang, ang sakit. Ang sakit. Dahil sa, ang layo-layo mo kay Kristo. Wala ka pa sa Kanya. Maaaring nasa gitna ka na, pero malayo ka pa rin. Wala ka pa sa Kanya. Ito sinasabi niya. Pero kapag ka nakarating ka na sa Panginoon, kahit may pagkukulang, andun yung mga shortcomings mo, sabi niya, may pag-asa ka na. May pag-asa na. At ito po, sabihin po natin, kausapin natin yung mga counseling natin ngayon. Lalapit tayo sa harapan ha. Sabihin mo gano'n. Medyo guluhin niyo yung mga bangko niyo. Kausapin niyo na tara, maglalapit tayo sa harapan. No? Counselors, kausapin niyo yan kasi altar calling ngayon. No, mahaba pa. May time pa tayo. Kausapin niyo yung mga counseling niyo. Sabihin niyo, lalapit tayo sa harapan at lumapit tayo sa Panginoon. No? Huwag yung gitna-gitna. Huwag yung malayo. Lumapit tayo sa Panginoon at sasalubungin tayo ng Diyos. No? O sige po, usapin niyo po habang inaawit natin ito, no? O sige po, usapin niyo muna sandali yung mga counseling niyo at sabihin niyo, lalapit tayo ha. O sige po, start po tayo. Sige po, tinatawagan ko po lahat ng gustong magpatuloy sa Panginoon. No? Iwanan niyo po yung bangko niyo, tumayo kayo dito sa harapan. At sabihin natin, magpapatuloy ako sa Panginoon. Dahil sa Panginoon may pag-asa na. May pag-asa na! Hindi ka umaasa kung hindi may pag-asa na. Counselors, kausapin nyo yung mga counseling nyo na lalapit tayo sa Panginoon, ha? Hindi gitna-gitna, hindi. Lapit tayo sa Panginoon. Ngayon, nakikita ng Diyos at mga panayan yung presensya nyo, yung kusang loob ng paglapit, no? Kausapin nyo mga counselors, yung mga counseling nyo. Tinatawag tayo ng Diyos na mag-start tayo ulit. Mag-start tayo ulit kung kinakailangan. Magsimula tayo ulit na lumapit sa Panginoon. Lord, maaaring tumigil ako. Maaaring nag-standby ako ng matagal. Pero ngayon, magtutuloy-tuloy na ako. Tinatawagan ko po yung mga pastor natin. Siguro simpleng lay hands lang. No? Lahat po ng pastor, lahat ng district pastor, halika po kayo. No? Basta yung paglapit mo rito, na isang sign na magpapatuloy ka na. Magtutuloy-tuloy ka na, hindi gitna-gitna. Hindi yung sa malayo na hindi ka maabuhan ng Diyos. Kaya hindi ka matulungan ng Diyos sa layo mo. Mga pastor, hindi ko po, lalapit na po kayo
tinatawag to simple na pag-layans lang. Sa iyo, mga pastor, dito po sa harap, papunta ron, sa likod, papunta rito. Sige, lapit na po kayo, lapit na. Bilisan po natin, huwag po tayo nangangapa, bilisan natin. Yan po ng mga pastor, tinatawagan po naman dito sa harapan. Kung sabi yung mga kapsilin nyo, sabi ka, lalapit na tayo sa Diyos. Lalapit na tayo. Magtawag na kayo ng pastor, walang nalapit. Yung pastor, sabi ko na wala mo na altar calling pero nandito na yung leading. Yung paglapit nyo ay isang pagpapakita sa Diyos na magpapatuloy na kayo. Hindi sa gitna, papunta na sa Kanya. Bilisan lang po natin, no? Simple na paglilihans lang. Pwede po yung iba magsimula na dyan sa likod, papunta rito, pag-pray. Simple lihans lang. Panginoon, magpapatuloy ako. Magpapatuloy na ako. Counselors, pag-pray nyo na yung mga counselor nyo, kayo na. No, huwag nyo nakita yung may pasok pa lumapit kasi masyado po marami. Counselors, pag-pray nyo na yung mga counselor nyo. Kayo na mag-pray. Inilehans na lang ng mga pastor yan. Pero pag-pray nyo na yung counselor nyo ngayon. Kayo na. Kayo na ang mag-pray. Pinakailangan patanggapin nyo, patanggapin nyo. Counselors, pag-pray na po yung mga counselor nyo. Kahit na pag-pray na sila yung mga pastor, pag-pray nyo na, kayo na. Huwag nyo na pong hintayin yung mga sapat na po yung sumapit kayo sa harapan para tanggapin tayo ng Panginoon. Sapat na yung sumapit tayo sa harapan.
bagsakan. Tingin po kayo rito. Sige, tuloy lang po ang prayer. No? Tuloy lang po ang prayer. Alam niyo, may mga tao po, kahit naglilingkod na sa Panginoon, pero nasa gitna pa rin. Yung mga nagdadalawang isip pa. Oo nga, tinanggap mo si Jesus, pero kalahati lang ang pagtanggap. Kahit naglilingkod na sa Panginoon, pero kalahati pa rin. Eh, mga kapatid, hindi po pasado sa Diyos yun. Ngayon, wala naman ako sasabihin sa inyong condemnation, kaya yung, no, magpatuloy tayo. Huwag kang stop. Huwag kang stop. Tuloy-tuloy ka lang. Kahit nga naglilingkod na sa Panginoon, dala-dalawang isip pa yun. Andun pa yung mga plano na pagkatapos to, uwi na. No? Eh, alam mo naman sa heart mo na tinawag ka. May mali. So, ang sabi rito, nasa gitna ka pa rin. Tingin po kayo rito. Hayaan po natin yung magpe-pray. Sige, tuloy lang po ang prayer. No? Alam niyo po dito, basahin ko po rito. Sabi niya is, tingin po kayo, no? Sandali lang, dahil ayaw ko kayong patayuin ng matagal. Sabi niya, isulat mo sa anghel ng iglesia ng Laodicea, ito ang sinasabi ng na ang pangalan ay Amen, matapat at tunay na saksi, si Jesus po ito. At siyang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang ginawa mo. Nakikita kita. Ito ang tingin ko sa iyo. Sabi niya ganoon, alam kong hindi ka malamig, ni hindi ka mainit. Nasa gitna. Malahinga.
no? Maligamgam. Sabi niya, maamo sanang malamig ka o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay malahinga, hindi mainit, hindi malamig, susuka kita. Hindi kita tatanggapin. Kahit pa born again ka, kahit pa pastor ka na, kahit worker ka na, dahil gitna-gitna ka, hindi malaman kung tutuloy ka, uuwi ka. Sabi niya gano'n, isusuka kita. Hindi ka papasa, kahit nagtatangs ka na. Pasensya na po, ito ang sinasabi ng Panginoon. Diyos, hindi nahingi ng pasensya. Pero kahit ako, pwede akong tamaan ito. Kung ang buhay ko, nasa gitna-gitna ako, nasasabihin ko gano'n, 3 taon lang ako magpapastor. The rest, susundin ko yung puso ko. Yung puso mo, wala si Jesus pag ganyan. Kasi sabi niya rito, isusuka kita. Medyo mabigat yung... Kasi alam niyo po, sabi niya, ang hatol ng Diyos, the judgment of God, will begin sa simbahan. Kaya kung ang mga born again na ay halos hindi maligtas, lalo pa kaya, sasapitan ng mga taong malayo. Yung mga nasa gitna ay hindi paligtas. Delikado ka pa. Yes, ang kaligtasan po ay by faith. Tapos na, period. Pero kung yung ugali mo, nasa gitna ka pa, hindi mo pwedeng ignorate, hindi mo pwedeng pikit mata ka sa verse na to, na sabi niya, isusuka kita. Judgment will begin sa simbahan. Ang unang hahatulan ng Diyos ay ang simbahan. Kaya kung di tayo magtitino, mas kawawa yung mga malalayo sa Panginoon. No? Sinasabi ng Diyos, ayusin mo na. Ayusin mo na. Bakit? Malapit ng rapture. Tapos ito pa, no? Sabi niya gano'n, sinasabi mo, ako ay mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay abang-abang, kahabag-habag, maralita, hubad, at bulag. Nuulit ko po, nung ni-research ko to, ang ibig sabihin pala, no, dito sa mga original na Greek, ay patay gutom. Sakit. Ganyan ang katayuan mo sa harapan ng ito, tingin ng Diyos sa'yo. Pag malayo ka sa Kanya. Gaano kalayo? Nasa gitna. Lumapit na pero wala pa din, hindi pa rin nakarating. At ito po, sabi niya gano'n, tingnan niyo po, no? Close po natin. Tuloy lang po ang prayer, tuloy lang. Sabi niya, kaya ito ang pinapayo ko sa iyo. O ang Diyos na, nagbibigay na ng advice. Ito ngayon, ang solusyon. Sabi niya, bumili ka sa akin ng dinalisay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Ano ibig sabihin? Ang tunay na kayamanan, nanggagaling lang kay Jesus. At sabi niya gano'n, bumili, no? Actually, hindi naman binibenta binibigay lang. Pero may kapalit. No, gusto mo ng maayos yung mayamang buhay, no? Saganang buhay, yung totoong masagana, totoong mayaman. May kapalit yan. Ano yun? Lumapit ka kay Jesus. Iwanan mo yung mga basura mo. Ano ba tawag doon sa yung taong grasa, nagtutulak ng mga basura, basurero, basurera. Sabi niya, iwanan mo yun. Yung mga sama-sama ng loob yan, yung mga galit-galit, yung mga tampo-tampo na tekada na, bitawan mo na yan. Yung mga ginawa sa'yo ng kamag-anak mo, ginawa sa'yo ng kung sino man, na mali at nasaktan ka, bitawan mo na yan. Bakit? Kasi may tunay na kayamanan kay Jesus. No? Ano ibig sabihin ng kayamanan? Lahat ng ino-offer sa'yo ng Diyos na magandang buhay, pwede na. Pwede na. Tapos sabi niya gano'n, no? Pinapayo kong bumili ka sa akin ng dinalisay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang nakahihiya mong kahubaran. Di ba sinabi niya rin kanina? Ikaw ay hubad, maralita. Ito sinasabi niya, si Jesus lang ang makakapagbigay sa iyo ng magandang itsura. Yung nakaraan ko, yung pangit ko. Yung pangit na nakaraan ko, mahuhugasan na, masasabon na.
At bibigyan ako ng Diyos ng isang bagong malinis na pamumuhay ngayon. Pwede na ako magsimula ulit sa buhay. Yung mga nakaraan ko tapos na. Magsisimula ako ng bagong buhay ngayon kay Jesus. Ano ibig sabihin na magsisimula? You must be born again. Magsisimula ka sa buhay. At sabi niya gano'n, bumili ka sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya mong kahubaran at ng gamot sa mata upang ikaw ay makakita. Mawawala po yung kabulagan natin dito sa buhay. Alam niyo kung bakit nagkakamali-mali po yung mga tao sa mga desisyon nila sa buhay? Kasi bulag. Di nila makita yung tama sa mali. Tutuklawin na sila nung ahas. Sige, tutuloy pa rin. Mawawala ang kabulagan mo. Ito sinasabi ko. Sabi niya, ang magbibigay ng tunay na gamot sa mga paningin natin. Makikita mo na yung tama at mali. Makakaiwas ka sa mali. Magagawa, matutupad mo yung tama. Doon ka sa tama. And sabi niya, mawawala na ang kabulagan sa iyo. At ang mga bagay na ito, yung tunay na kayamanan, yung tunay na kadamitan, at yung tunay na pantanggal ng kabulagan, magiging tama na desisyon mo, eh manggagaling lang kay Jesus. No, huwag kang mag-stay sa gitna. Hindi ka tatanggapin ng Diyos sa gitna. Kababasa lang natin, isusuka kita. Ayaw kong masuka ako. Kaya iwanan ko lahat yan. Punta ako kay Jesus. Papatuloy ako kay Jesus. Amen po mga kapatid. Ayan, ayaw. Sige po. Balik na tayo ngayon sa bangko natin. Kahit kailan ay nagpo